Standing in the middle of the darkness, that was where my heart would learn to say, I choose Christ. When everything around me says give up, I choose faith, I choose to trust, to believe He is good. He'll come through like He said He would every time. Oh, I choose Christ. I don't know the story is unfolding, but I know in His will He has a plan. So every day my prayer is to surrender, even when it's hard to understand. I choose Christ. When everything around me says give up, I choose faith, I choose to trust, to believe He is good. He'll come through like He said He would every time. Oh, I choose Christ. His grace is sufficient. Whatever happens in my life, I have made my decision. No matter what the price, I choose Christ. When everything around me says give up, I choose faith, I choose to trust, to believe He is good. He'll come through like He said He would every time. Oh, I choose Christ. I believe He is good. He'll come through like He said He would every time. Oh, I choose Christ. I choose Christ. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Amen? Alam ko po, pinagpala po tayo kaninang umaga sa mensahe po ating napakinggan at may good news po ko sa inyo. Ngayon po, alam ko pong pagpapalain ulit tayo ng Panginoon. Ang mahalaga po, ready po ang ating pong puso upang makinig po sa gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Pero bago po ang lahat ng yan, tayo po muna tayong lahat at ating pong banggitin po ang mga panawagan po natin o pahayag ng puso sa pagsamba. Simulan po natin sa pag-recite po ng Romans chapter 12 verse 1 sa Filipino version. Sabay-sabay po natin itong banggitin. Ready? Begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Pahayag ng puso sa pagsamba. Ready? Begin. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya'y pakikinggan. Ating pong awitin, Search Me, O God. Search me, O God, and know my heart today.
say, try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. Para po sa ating scripture reading, babasahin ko po ang nakasulat sa 2 Corinthians chapter 1, verses 12 to 24. For our rejoicing is this, the testimony of our conscience, that in the simplicity and godly sincerity, not with fleshly wisdom, but by the grace of God, we have had our conversation in the world, and more abundantly to you, word. For we write none other things unto you than what ye read or acknowledge, and I trust ye shall acknowledge even to the end. As also ye have acknowledged as in part, that we are your rejoicing, even as ye also are ours in the day of the Lord Jesus. And in this confidence I was minded to come unto you before, that ye might have a second benefit, and to pass by you into Macedonia, and to come again out of Macedonia unto you, and of you to be brought on my way toward Judea. When I therefore was thus minded, did I use lightness, or the things that I purpose? Do I purpose according to the flesh, that with me there should be yea, and nay, nay? But as God is true, our word toward you was not yea and nay. For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, even by me, and Silvanus, and Timotheus, was not yea and nay, but in him was ye. For all the promises of God in him are ye, and in him, amen, unto the glory of God by us. Now he which establisheth us with you in Christ, and hath anointed us, is God, who hath also sealed us, and given the earnest of the Spirit in our hearts. Moreover, I call God for a record upon my soul, that to spare you I came not as yet unto Corinth, not for that we have dominion over your faith, but are helpers of joy, for by faith ye stand. Pagpalain po ang pagbasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Dakilang Ama, maraming salamat po sa tanghaling ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Sa malayang pagkakataon na muli ka po namin masamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Panginoon, sa mensaheng ipinarating niyo po sa amin kaninang umaga. Isang malaking pagpapala, Panginoon, magandang reminder po sa amin bilang isang mananampalataya. Patawad po, Panginoon, sa aming mga pagkukulang. Patawad po, Panginoon, sa aming mga pagkakamali, Panginoon. And Lord, hayaan niyo po sa aming pagharap sa inyo ngayon, sa aming pagbibigay alay ng serbisyong handog sa iyo, Panginoon. Linisin niyo po ang aming mga karumihan, linisin niyo po ang aming mga puso, Panginoon. Na sa ganon ay maging karapat-dapat po kami na tumanggap ng pagpapalang manggagaling sa iyo, Panginoon. Ama, inalalapit din po namin
ang bawat part ng service po namin sa hapong ito. Ikaw po, dakilang Ama, ang magpala sa lahat ng tatayo, sa mga magre-render ng special numbers, sa mga mag-share ng mga testimony, Panginoon, kung paano mo pinagpala ang bawat isa, Panginoon. And higit, Panginoon, sa lahat ay lubos din po kami nagpapasalamat sa mga first-time visitors na inihatid niyo po sa aming church. Dahil tunay nga po, Panginoon, na bilang mananampalataya ay meron pong dapat kaming puso sa mga kaluluwa, Panginoon. And Lord, dalangin din po namin ang taong gagamitin mo na maghahayag ng salita mo sa hapong ito. Alam po namin na mag-a-accomplish ka sa hapong ito. Hindi mo hahayaang uuwi ang mga anak mo na hindi mo pumuling kinausap at hindi mo pinagpala, Panginoon. Bigyan niyo po kami, Panginoon, na maayos na puso nang sa ganon ay ma-accept po namin ng maayos yung salita mo po, Panginoon. Panginoon, tinataas din po namin ang aming mga kasamahan na sa malayong lugar, na sa online, Panginoon. Dalangin po namin na gamitin niyo po ang aming online ministry na sa ganon marami pa pong mga kaluluwang makarinig ng importanteng mensahe mo, maraming mga anak mo, Panginoon, na mas lalong lumakas sa pananampalataya, Panginoon. Kaya ang aming dalangin, Panginoon, na nawa, Lord, panghawakan niyo po ang aming internet connection, ganun din po ang aming mga signals, Panginoon, maging maayos po ang lahat, Panginoon. Dahil alam po namin na karapat-dapat ka, Panginoon, sa pinaka-best na dapat naming ibigay sa iyo, Panginoon. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat sa matamis na pangalan po ni Jesus. Amen at amen. This time, tayo po ay aawit para sa Panginoon at alam ko po na handa na po ang lahat para papurihan ng Panginoon. Ialay po natin ang ating puso para po sa kanyang kaluwalhatian as we sing a song, Blessed Be the Name. On the first verse, all praise to Him who reigns above in majesty supreme, who gave His Son for man to die, that He might man redeem. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. His name above all names shall stand, exalted more and more, at God the Father's own right hand, where angels hosts adore. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. His name shall be the Counselor, the mighty Prince of Peace, of all earth's kingdoms conqueror, whose reign shall never cease. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Para po sa ating pangalawang awitin, awitin mo natin, Count Your Blessings. On the first verse, when upon life's billows you are tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord had done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Are you ever burdened with a load of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one.
what God has done. When you look at others with their lands and gold, thinking that God's matters through His word untold. Count your many blessings money cannot buy, your reward in heaven or your home on high. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Amen. Amen. Sige po, maaari po kayong umupo. Salamat, Brother Abel. At this time, tayo po ay natutuwa, of course, na tayo po ay mabisita po ng mga bisita po natin, no? May mga first-time visitors po tayo this afternoon. At pag narinig niyo po ang inyong pangalan, ay tayo lamang po kayo para ma-recognize po kayo ng congregation. Galing po sila sa Bulacan, no? Sa Cornerstone Bible Baptist Church. Actually, magiging ninong ko yung pastor nila, no? So, si Pastor, galing sila kay Pastor Gerard Mateo. Kasama po natin this afternoon si Brother Ephraim Guevara at si Gail Macalaeg. Ayan po. Welcome po sa Living Water Baptist Church. Sige po, maaari po kayo po. At sa lahat po ng mga bisita natin kayo ng umaga, again, welcome po ulit kayo sa ating pong service no, ngayong afternoon po na ito. At nakita ko lang po no, si Brother Edison, ang kapatid po, ang kuya po ni Sister Chari. Kanina, nakalimutan ko siyang banggitin. Pero welcome po, Kuya Edison. So tayo na po tayo lahat. Let's all stand at ating pong kamayan ang bawat isa. Ngunit katulad po ng pala natin, sa unang beses na awitin po natin siya, dyan lang po muna kayo at ngitian po natin ang bawat isa habang umaawit. And then sa pangalawa, saka tayo magkamayan. Awitin po natin welcome song. Ligaya ng buhay. Amen. Everybody now. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. All the Christians. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Maaari na po tayong magkamayan. It will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be if He is your Savior too. He will change your life completely if you just accept Him too. Just receive Him, friends, today, and you'll have a happy life Ligaya ng with buhay. Christ. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Ngayon po, dadako po tayo sa ating offering. Hayaan nyo pong basahin ko po sa inyo. 2 Corinthians chapter 9, verses 7 and 8. Ang sabi po dito, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Purihin po ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa hapon na ito na ibinigay niyo po sa amin. Maraming salamat Panginoon sa pribilehiyo na kami po'y makapagbibigay ng aming mga tithes and offering. Humihingi po kayo Panginoon ng kapatawaran sa aming pagkukulang sa inyo.
Dalangin din po namin, Panginoon, ng perang malilikom naway magamit po ito sa ikalalago ng inyong gawain. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isang makapagbibigay, Panginoon. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, Awitin kayo po natin, Anything That Costs Me Nothing. Cannot come before a righteous holy Lord and offer to Him worldly things I do not need and hope is pleased. For He wants me to give a heart that's truly His, an offering of highest price, a servant who the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing. I place before Him nothing less than my very best. And if I'm called into sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing. Amen. And this time po, makakalinig po tayo ng isang blessing report. Tawagin na po natin no, si Pastor Jennifer Aguilar. Amen. Hello po. Nag-request po ako, baka pwede pong mag-blessing report. Hindi ko po kasi kayang i-contain na for 41 years po, niligtas po ako ng Panginoon. February 8, 1985, eksakto po yung date po kasi. For 41 years, hindi ko po kayang malimot kung paano po inayos ng Diyos yung buhay ko po na walang pag-asa, walang patutunguhan. And then, isa pong napakalaking bagay, nung naligtas po ng Panginoon yung kaluluwa ko, maging yung pamumuhay ko po ay kanya rin pong inayos. Kaya napakalaki po ng aking pong utang na loob sa Lord at sa iglesia po. Mula po noon, living water pa rin po, ano? Mula po kay Pastor Alan Almada, nung naligtas po ako. And then si Pastor Nery Estrella, Pastor Jojo Sarabia, and then si Pastor Dennis Casahe, Pastor Ray Rodejo, at yung pinaka-turning point po talaga na yung totally ay inayos kami ng Lord nung atin na po si Pastor Freddy De Vega. Kaya I really praise God po dahil sa kanilang mga pastor ay nagkaroon po ng magandang pamumuhay. Naging maayos po yung aming pamumuhay. At ang dalangin ko po dahil 41 years na po ako, Lord please 59 more years po para nais ko pong maglingkod po sa iyo at nais ko po na ibigay talaga yung buhay ko para sa Panginoon na gamitin niya doon sa anumang kaparaanan na nais niya po. I really praise God sa pagkakataon po na yon at papurihan po ang Panginoon sa kaligtasan na ibinigay niya po sa akin. To God be the glory. Amen. Blessing. Amen. Praise God. Kaya nga dapat talaga i-appreciate natin palagi na tayo po niligtas ng Panginoon. Amen. At isa po sa kagalakan po ng ating pong simbahan, no, kapag tayo po ay napupuntahan din po ng mga tao ng Diyos. At alam niyo po, isa po sa tulo po ng ating pong mahal na bishop, di ba? Buhat din po sa tulo ng Biblia na lagi po tayong magkaroon ng puso para sa mga kaluluwa at lalo na dun sa mga tao na pumupunta dun sa mga lugar na hindi natin kayang puntahan. Yes, yes. Kaya po, we are so blessed this afternoon na tayo po ay may kasama pong missionary. They are going to Greece. Ang kanila pong magiging work, mamaya po ipepresent naman po nila, no? Pero this afternoon, kasama po natin, ang sending church po nila ay from Bethel Baptist Church sa Lemery, Batangas. Ang kanyang wife, kasama po si Ma'am Maika Faimani. Amen. Po. Amen. At para i-encourage din po tayo ngayong afternoon po na ito, tatawagin ko na rin po ang missionary to Greece, Pastor David Faimani. Amen.
Magandang hapon po sa inyo po lahat. It's been a blessing po to be here and napapanood ko lang ito sa Facebook, ano? And iba pala ang pakiramdam kapag naririto na. Ano po. Salamat po Bishop, PNG, salamat po and to the pastors and to every one of you that are here. And I just want to challenge you very shortly about missions. And I know na kayo po ay nagsusupport na sa missions. You love missions so much. You send out missionaries all around the world. Parang hindi na kailangan dito ng hamon ng mission kasi nagmamahal na sa mission eh. But you know what? Though we have done so much, there is still more to do. If you're able, please stand up and let us open our Bibles in the book of Matthew chapter number 9. And we have heard this passage many, many times, but I know that this will be a blessing to each and every one of us. Matthew chapter number 9, verse number 35 to verse number 38. And let us read all together. Matthew chapter number 9, verses 35 to verse number 38. After reading and after our prayer, I have a short video presentation that we can watch para po meron po tayong idea sa aming pong prayer. And I hope that you can be on board and you can partner with us as we pray for these missions, for this ministry. And magkaroon tayo ng desire na maging kabahagi po tayo sa Greece. Amen? Matthew chapter 9, verses 35 to 38. Let us read all together. If you are there, please say amen. Amen. Let us read all together. Ready now and read. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Then saith he unto his disciples, The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest that he will send forth laborers into his harvest. Let us pray. Father in heaven, as we meditate and study your word ngayon pong hapon pong ito, may you bless us and encourage us and use me as your instrument to these people. May you be lifted up. Wala kaming ibang mapag-aralan at makilala kundi kayo at walang ibang maitaas kundi kayo lamang. Itago niyo ako, O Diyos, sa iyo pong likuran. This we pray in Jesus' name. Amen. You may all be seated and let us watch this short video presentation.
Salamat po sa Panginoon. And I do appreciate Bishop De Vega and his faithful preaching of the Word of God. Many, many times I've heard him preach on many occasions sa Batangas. And recently sa Batangas Baptist Day, we are thankful na lagi po namin siya napapakinggan. And we are so greatly blessed by the Word of God. The mission is still the same. That's the title of the short devotion that we will have this afternoon. The mission is still the same. Jesus said, the harvest truly is plenteous, the laborers are few. 2,000 years ago, Jesus Christ said that. But even in this time, in this moment, the same line applies to us. The harvest is plenteous, the laborers are few. You know what? Maybe if the Lord will not come 2,000 years from now, that same line is still or will still be true. The harvest truly is plenteous, the laborers are few. The mission is still the same. I hope that you will have the desire to our co-workers, to your loved ones, to your fellow classmates, that you will have the desire to share with them that Jesus loves them and does not want them to be damned in hell. The mission is still the same. 4 things that I would like us to consider. Number 1, the message is clear. We are thankful that we have believed and accepted Jesus Christ as our Lord and personal Savior. Salamat sa Panginoon, naligtas tayo. Aren't you glad? Aren't you thankful na ikay ligtas? Sa rami ng tao po rito, naligtas ka? Meron ba nakitang mabuti sa iyo ang Diyos para ikay iligtas? There is nothing. And yet, salamat sa Panginoon, we have been saved. Amen? The message is clear. Salamat, because it is the gospel message that we have accepted and believed. It is not man's salvation, it is God's salvation. The gospel that we have received, that Jesus Christ, though He was God, He died on the cross for our sins, He was buried and rose again the third day. Salamat, hindi siya nanatiling patay, kundi siya'y nabuhay na maguli. Amen? It is a gospel message. And you know what? This gospel message is not just the gospel message, it is a global message. And we thank the Lord na ang mensahe ng salita ng Diyos ay hindi lamang po rito sa Pilipinas. Salamat, nagdala po ng salita ng Diyos dito sa Pilipinas through American missionaries. And now, it is our time. The Filipinos will be the one to share the gospel, spread the gospel around the world. Salamat, may mga ministry sa maraming mga bansa through Living Water Baptist Church. But you know what? There are still more countries in this world that have not heard. Merong mga batang ipapanganak, lalaki, mag-aaral, magkakatrabaho, hanggang sa sila'y mamatay, they have never heard about the name Jesus. The message is clear. You know what? Secondly, the mandate is compelling. When Jesus saw the multitudes, He was moved with compassion on them because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. We need to see what Jesus saw. We need to feel what Jesus felt, and we need to do what Jesus did. Kailangan po nating maramdaman kung ano yung naramdaman ni Jesus Christ. Makita kung ano yung kanyang nakita at gawin kung ano yung kanyang ginawa. You know what? We need to have compassion. We need to have compassion for people. We need to have compassion to our loved ones. Who will reach them if not you? You have the great privilege to reach them. It is not Bishop's fault kung sila hindi maliligtas. It is your fault if you will not share to them the gospel. Ikaw na ang kanilang kasama, ikaw na ang kanilang katabi, ikaw na ang kanilang kakilala. You are the one who is responsible for their salvation. You need to have courage, not just compassion, but courage. You need to put what you are thinking to practice. Gusto ko silang maligtas, gusto ko silang makakilala, pero kung wala kang gagawin, hindi sila maliligtas. That's why, mga kapatid, maramdaman po natin, there is a mandate. Jesus Christ said, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Ghost." Mga kapatid, binigyan na po tayo ng plano on how we will do it. It is just up to us if we would obey it. We need to have compassion. We need to have courage. Thirdly, the method is critical. As we fulfill missions, hindi po madali. In the ministry, napansin po natin, in many occasions, hindi madali ang ministry. Lalo tigit sa nag-uumpisa. As we endeavor for Greece, there are 10 million in populations, and sadly, there are only 4 Baptist churches in Greece. Not in Athens, but in Greece. That's why pray for us and partner with us as we proclaim the gospel. And we need more workers. We need more missionaries to Greece. Greece is a big country that needs the gospel. Not just Filipinos need the gospel. The Greek people and different nationalities needs the gospel. That's why, mga kapatid, the method is critical. We must learn to grow. Hindi ka lang nakikinig, but you need to grow in your faith. But grow in grace, the Bible says, and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. And you need to give
For missions, we need to give. For this church to flourish, you need to give. Not just your life. Not just your life, your loyalty. Amen? Kinakailangan nating ibigay po yan. We must learn to give. Not just to grow, but to give. Alam nyo, God has given us everything. He has given us His own dear Son, Jesus Christ, for us to be saved. What have you given to God? Ano naibigay mo na sa Panginoon? Let that question sink into your mind. What have I given to the Lord? Nabanggit kanina in Romans chapter number 12. I beseech you therefore, brethren, by the mercy of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy acceptable unto God, which is your reasonable service. What is your reasonable service if you have not given anything for God? David said, I will not offer anything unto the Lord that cost me nothing. We have just sang that. Nawa hindi lang yung kanta. May that be true in your life. Totoo ba yan sa buhay mo? O baka naman kanta lang yan? The method is critical. As we fulfill missions, we must grow. Nawa hindi ka na nasasaktan pag nag-preach ng salita ng Panginoon. Nawa tinatanggap mo yan as if it is the Word of God. And it is the Word of God. We must give. And lastly, mga kapatid, as we fulfill the mission that is still the same, the message is clear, the mandate is compelling, the method is critical, the motivation is comforting. You know what? I am thankful because I have been called by God. Salamat sa Panginoon. Growing up in a Christian family, in a Christian home, to those na lumaki na sa church, alam nyo, you are greatly blessed by God. Because at a young age, you have been exposed to the gospel. Dumating man yung mga pagkakataon, kayo nang hina, and yet there is this church family na sumama sa iyo, umalalay sa iyo, para ikay makapanumbalik at makapagpatuloy sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Amen? At a young age, I was saved. Dumating yung mga panghihina at paglayo, and yet by the grace of God, muli niya akong ibinalik. 2018, when I followed the Lord and surrendered my life, started the ministry in Calaca, Batangas, and kasama po namin si Pastor Darwin, a good friend of ours, partner in the ministry. Hindi partner in crime, ha? Partner in the ministry. Salamat po sa Panginoon. Kasamahan po natin. And you know what? Salamat sa Panginoon. After 3 years of being a mission church na organized, and we started another mission work. Salamat po sa Panginoon. The ministry still continues up to this day. Hindi marami, pero alam nyo, masaya. As a pastor, mahirap iwanan yung mga taong iyong minahal. Mga taong iyong kasama sa marami mga pagkakataon, hirap, problema, sakit, mga pagsubok sa buhay, mahirap silang iwanan. And yet, because there is a command of God that He wants us to go. Hindi ko na kailangan lumayo pa eh. I am already serving the Lord. Pero you know what? Because there is a call of God, I need to obey. Amen? And you know what? The motivation is comforting. What is the motivation that we have? First, there is the help from heaven. There is the help from heaven. Meron po mga kapatid, tulong galing sa Panginoon. May tulong galing sa langit. Alam nyo mga kapatid, maganda po nating matutunan na nandyan ang Diyos in every situation of our life. The hope of heaven. Rather, the hope of heaven. Dito man sa lupa, hindi natin maabot, makamit kung ano man yung ating ninanasa at pinapanalangin. But you know what? There is heaven. This world is not our home. We're just passing through. Amen? You may not be like your co-workers. You may not achieve the greatest ranks in this world, and yet there is heaven. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Amen? There is the hope of heaven, and there is the help of God. God is always there. I have felt it in my life. 2 years ago, my mother died, and yet God has been there. My grandmother died at the same month, 18 months span, namatay po sila magkasunod. In 1 month's time, 2 ang amin pong inilibing. But you know what? I have felt that God has been there all along. God's hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. Kanta yun eh. Kanta yun. You know what, mga kapatid? Napakabuti po ng Panginoon. This is just my plea to each and every one of us. As I end, sabi ni Jesus Christ, the harvest truly is plenteous, the laborers are few. Alam niyo, napakasimple lang ng kanyang hiling. Pray. You know what? Prayer accomplishes great things. Pray until something happens, a person says. And you know what? That is my plea, will you pray for us? Will you partner with us? And will you proclaim the gospel to Greece with us? Let us pray. Father in heaven, we thank you this afternoon for the short challenge of your word. It may be short,
but I know that it has been impactful to these people. Use this message and may we be reminded that the mission is still the same. Hindi kayo nagbabago. Yung panawagan mo noon, panawagan mo ngayon. Yung iyong ginawa noon na magligtas, gagawin mo ngayon at gagawin mo pa mightily through us. Thank you, Lord, for this church. Bless this church. Bless Bishop De Vega and PNG and the entire church family. O Diyos, gamitin niyo po sila mightily. And these ministries all around the world, may you bless and may we give honor and glory continuously to you. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Maraming pong salamat. Magandang hapon po sa ating pong lahat. Thank you so much, Pastor. And talagang from the heart. So, galing siya sa pamilyang hindi lang Kristiyano, kundi pamilyang naglilingkod sa Panginoon. Kilala ko po ang kanyang daddy, kung gaano ka-committed sa ministry. And actually po, ang church na ito, welcoming po pagdating sa mga missionary. Sobrang welcome po sila sa atin. But of course, I must admit na hindi po lahat sila close sa akin. And that is not my basis in taking part in supporting the missionary. Enough na malaman natin that they are really doing the work, pero we cannot deny the fact na kasama pa rin po yung tinatawag nating mas malalim na pagkakilala. So, ito po ay parang si Timoteo, mula childhood, mula sa pagkabata, talagang hinubog na sa gawain po ng Panginoon. And I'm very happy after learning na siya ay tumugon sa tawag ng Panginoon para magsimula ng mission sa lugar ng Greece. Tandaan niyo po yan, ha? For by grace are ye saved through faith. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. Okay? So, kaya suporta tayo, ha? Tulong tayo. Ito po yung mga diretsang sinasabi ko sa inyo na pagka tinulungan natin, talagang mismong sa heart ng inyo pong tatay ay talagang I really mean it. So may mga missionaries na pumupunta sa atin dahil nga po para sa atin po, it is always great and wonderful to be given an opportunity to take part sa mga ministries na kung saan tinawag sila ng Panginoon. So this time, narinig natin yung challenge. Actually, ang challenge hindi lang sa kanya. I know that the message, the challenge is, from the heart, in-express niya po sa atin, but higit lalo doon from the Holy Scripture. From the Word of God. Kaya this time, gusto nating mag-take part. Gusto nyo bang makasama po sa Greece? Sa ministry sa Greece, sa mission sa Greece? Okay, so maganda nga po tayo ng offering tray natin. Okay, so ito po yung after hearing the message, action agad. Amen? Action agad. Alright, so handyan po si Pastor Rodel. Si Pastor Rodel po ang pinipili nating tumayo sa harap pagkukuha tayo ng love offering kasi ang lakas ng appeal, pagdating sa panawagan sa misyon. Okay, so this time, parang gusto kong makakita ng larawan na dahil po sa talagang naniniwala tayo sa misyon at mabigat ang ating pong, yung weight ng mission sa atin. So this time, I would like all of you to have an opportunity, freely, pwede po tayong magdala ng ating pong isi-share sa panimula po ni Pastor David Paigmani, si Missionary Paigmani sa pagsisimula po niya. Kasi this coming May, yun po yung pinakapangunahing visit po nila roon para po doon sa mission na kanila pong pasisimulan. At decision na po ng church ito. The good thing about our church, pagka po yung pinaka-pastor po ay nag-decide, one heart po kami, Pastor. Kaya talagang, pero pwede rin pong tanungin, kayo po ba'y kaisa ko, nasusuportahan po natin sila? Nakita nyo po? Dalawa lang yun di sumagot, pero hindi pa namin miyembro yun. Di ba? So kidding aside, now is your opportunity. Awitin natin yung I will not offer anything. So sige po, pray muna po tayo. Brother Abel, kailangan kita rito. Dali.
before our righteous holy Lord, and offer to Him worldly things I do not need, and hope is pleased. For He wants me to give a heart that truly is an offering of highest price, a servant to the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. And if I call it a sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing, and I will not offer anything that costs me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. And if I call it a sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing. Salamat po sa inyo pong magandang tugon sa hamon na narinig natin ngayong hapon. At tatandaan nyo po ito, the best investment na magagawa po natin sa buhay natin, sa mundong ito bilang Kristiyano, ay ang investment para sa ministeryo ng paglalapit ng kaluluwa sa Panginoon. So, Pastor, thank you so much. At ibaon mo sa iyong paghayo ang aming panalangin, ang aming pagsuporta, at makakaasa kayo na talagang kasama kayo sa amin pong patuloy na ilalapit sa Panginoon. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Tawagin po natin si Brother Bell para sa susunod na bahagi ng ating service. This time po, tayo po ay muling aawit. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at tayo po ay magpuri sa Panginoon para po sa ating huling awitin. Awitin po natin, Grace Greater Than Our Sin. Grace po ho, Grace. Okay. On the first verse, marvelous grace of our loving Lord, grace that exceeds our sin and our guilt. Yon on Calvary Mount outpoured, there where the blood of the Lamb was split. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Sin and despair like the sea waves cold threaten the soul with infinite loss. Grace that is greater, yes, grace untold, points to the refuge, the mighty Everybody sing. cross. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Marvelous, infinite, matchless grace, freely bestowed on all who believe. You that are longing to see His face,
Acapella, please. receive grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Amen. Amen. Praise God. Mala po kayong upo. At this time, makakapilit po tayo ng mga special number. Lord, when you place your hands upon me, I knew that I would never be the same. For in that moment I became your servant, and since that day I only have one aim. My sole desire is to be used, an empty vessel longing to be filled by you. My sole desire is to serve you, Lord, to do your perfect will, to work each day and build your kingdom. This is my sole desire. Lord, I do not seek to claim the glory. I only wish to be under your control. For I know that you alone are worthy, and it's you who place this longing in my soul. My sole desire is to be used, an empty vessel longing to be filled by you. My sole desire is to serve you, Lord, to do your perfect will, to work each day and build your kingdom. This is my sole desire. My sole desire is to be used, an empty vessel longing to be filled by you. My sole desire is to serve you, Lord, to do your perfect will, to work each day and build your kingdom. This is my sole desire. Good evening po sa inyo lahat.
for sure. But if they could see the person underneath the things I wear, they would see I'm just a child who's insecure. But I have a loving Father who surrounds me with His arms. And if there is a reason for His peace, for His love, it is His faithfulness, it is His strength in me, my only confidence I'll find in Jesus' name. It is His faithfulness that gives me rest and peace, and in His faithfulness you will find the same. And I could not stand without Him. All my strength will fade away. I would be as lost and helpless as I'm constantly dependent on His power and His love to created me the person that I am. Yes, it's true that I am fearless. Yes, it's true that I am strong. But Jesus is the reason, not myself, not my own. It is His faithfulness, it is His strength in me, my only confidence I'll find in Jesus' name. It is His faithfulness that gives me rest and peace, and in His faithfulness you will find the same. It is His faithfulness, it is His strength in me, my only confidence I find in Jesus' name. It is His faithfulness that gives me rest and peace, and in His faithfulness you will find the same. Amen. Praise God. Grabe po yung mga napakinggan nating mensahe, blessing report, at lahat ng mga awitin po talagang nagpe-prepare po sa atin sa main thing. Yung talagang pakikinig po ng salita ng Diyos, pangangal ng salita ng Diyos. At alam ko na pagpala tayo kaninang umaga, pero we are so blessed, church. Dahil ngayong hapon na to, ang ating pong bishop ulit ang magpipreach. At yan, matatagayon pa. Tawagin po natin ating pong bishop. Thank you, Pastor Norman. At ako po'y natutuwang nakapasyal sa church na ito. At sana po kumuha rin kayo ng love offering pagkatapos ko po. Ipe-present ko po yung... So, Pastor, thank you so much for visiting us. It is always our joy na talagang makabahagi at makibahagi sa misyon. Ito po ang kinamulatan ng church na ito. This is our orientation, and 100% na kami po'y naniniwala na ang misyon ay nagmula sa Panginoon. Amen? So, kaninang umaga, sino po yung mga nandito kaninang umaga? Yan. Praise the Lord. Sino po yung nandito kaninang umaga na nahandirito rin po ngayon? Pakitaan sa kamay. Ayan. Okay, so naniniguro lang po tayo. Nehemiah chapter 6, please. May I request all of you now to please open your Bible in the book of Nehemiah chapter 6. By the way, sa mga wala po dito kanina, kasama po natin sila Sister Hannah ngayon at kasama po ang kanyang husband-to-be,
si Brother John, please do pray for them sapagkat March 2, sa kanila pong kasal. Sa mga hindi nakakaalam, si Sister Hannah po ay naging blessing at naging kabalikat at nakatulong po sa kanya ang gawain po sa Living Water Baptist Church Paris. Kaya shout out po kay Pastor Nelson sa mga kapatiran natin sa Paris at how I wish na mag-uwi ang kayong lahat para witnessan ang kasal ni Sister Hannah. At Pastor Nelson, can attest that Sister Hannah became a blessing in our ministry there. At alam kong mamimiss siya ng mga kapatiran natin doon. Okay? So, ganun din po. Nagpapasalamat tayo si Brother Edison. Kasama po natin ngayon. At sa mga hindi po nakakaalam ho, ang pamilya po ni Preacher Larry, kasama rin po natin dito. Ho? Kailan ba ang balik nyo sa... Okay, so bihirang-bihira sila dito sa Pilipinas. Madalas po nasa Lanao sila, no? So, at nakaalalay na naman po yan sapagkat conference po sa Maranding. Okay, kung natatandaan nyo po yung every year conference po namin doon hanggang sa nawala po si Pastor Kube. And this is again, this is the first time actually na gagawin po ang conference sa leadership na po ng kanyang son-in-law, si Pastor Fran. So pakipag-pray po natin at sabi ko, ito yung pinaka-break ko, yung makasama kayo ng buong araw. Amen? So ang tamis-tamis sa akin na nandito po ako ngayon at kung alam nyo lang mga kapatid, talagang hindi po pwedeng hindi lang masunod ang kalooban ng Panginoon. Of course, kailangan with a willing heart. Ako po ay gumanap ng kung ano yung tawag niya sa akin. But I know na naintindihan ng Panginoon na ang longing ko po ay ang makasama kayo, maka-fellowship po kayo. Kahit alam ko po na meron na pong pumapatay ng laksa-laksa, nawala na dito Oo, so alam ko nandito na si Pastor Norman, kasama pa po ang pastoral staff natin na ever reliable at ang mga preachers po natin na very helpful talaga sa ministry ng Living Water Baptist Church. Mga kapatid, just try to imagine, sino sa inyo ang nag-isip na ang Living Water Baptist Church sa kalagayan po noon, and then makikita natin na sa kung paano kayo ginagamit ng Panginoon ngayon. Sino ang makapag-iisip na sa ganitong paraan tayo ginagamit ng Panginoon ngayon? Amen? Napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon. At doon ko po napatunayan na ang buti rin po ng puso nyo sa Diyos at sa Kanyang gawain. Kaya naman kayo po'y naging lakas ko sa klase ng calling ng Panginoon sa buhay ko. I do not want to kumbaga, to avoid saying this, na talagang sobrang laking help nyo po sa buhay ko sa ministry at kayo po'y nagiging lakas ko sa lahat ng ginagawa ko po para sa Panginoon. This time, atin pong babasahin ang sinabi po ng Bible sa Nehemiah chapter 6, beginning verse number 1. Pero bago ko po basahin ito, I just want to know, excited na po ba kayo sa message? By the way, napagpala po ba kayo kaninang umaga? Mahalaga yung discernment, tama? Mahalaga po yung discernment, mahalaga yung discovery sa kung ano po yung purpose ng Diyos sa buhay natin, ma-define natin, and then maging definite tayo na ito po'y gagawin natin at ihahayag po natin sapagkat ang kabuluhan ng buhay ay kung na-serve ang purpose ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, ngayong hapon, ang message natin, ang title po, do not let the work cease. Do not let the work cease. Huwag niyong hayaang matigil ang gawain. Nehemiah chapter 6, beginning verse number 1. Now it came to pass when Sanballat and Tobiah and Geshem the Arabian and the rest of her enemies heard that I had builded the wall and that there was no breach left therein, though at that time I had not set up the doors upon the gates, that Sanballat and Geshem sent unto me, saying, Come, let us meet together in some one of the villages in the plain of Ono. But they thought to do me mischief. And I sent messengers unto them, saying, I am doing a great work, so that I cannot come down. Why should the work cease whilst I leave it and come down to you? So dito ko po kinuha ang ating pong mensahe. Just try to imagine coming from the mouth of Nehemiah. Ang sabi po niya, mga kapatid, sa verse number 3,
Okay? I am doing a great work so that I cannot come down. And then, why should the work cease whilst I live it and come down to you? Again, the title of our message this afternoon, do not let the work cease, particularly the work of God. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa kabutihan mo po sa amin. Salamat po sa missionary na pinadala mo upang kami po ay hamunin. Thank you so much, Heavenly Father, for his heart. Nawa, basbasan mo sila, pagpalain mo po sila, samahan mo po silang parati, dakilang Diyos, at tugunan po sa kanilang mga pangangailangan. Hiling ko rin po, dakilang Diyos, na ngayong hapong ito, sa bawat dumalo, ma-realize po namin na may dahilan kung bakit ito ang mensahe na amin pong mapapakinggan. I pray that you will again help me, empower me, you may fill me with your Holy Spirit, O God, and please guide me, O Lord. Abutin mo po ang bawat puso, at nawa, linawan mo po sa amin pong isip ang iyong hamon na nais mong aming tanggapin. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. Upo na po tayo. Do not let the work of God cease. Ito po ang naging sagot ni Nehemiah doon po sa kung saan mga masasabi po nating pamamaraan upang siya po ay patigilin. So napakaganda po na maintindihan natin ang background. This is about the rebuilding of the wall. Alam natin na sila po ay nadalambihag. Alam natin na sila po ay nasa kahiyahiyang kalagayan. That is very clear in chapter 1 that the people are in sin, in shame, and in suffering. And because of that, na-move si Nehemiah. Being godly, mga kapatid, hindi po niya matiik. Yun po ang gusto kong mapansin po ninyo na pattern at yun po yung talagang manifestation ng godliness. Kanina sa message po natin about David, hindi po niya matanggap, hindi po niya matiik ang paghamak sa pangalan ng Panginoon. Dito po sa pagkakataong ito, hindi po naging magaan sa puso ni Nehemiah. Alam po natin ang katayuan ni Nehemiah nung panahong ito. Kung sarili lang ang iintindihin po niya, wala siyang dapat alalahanin. Siya po ay cupbearer ng king. Nasa magandang posisyon, maganda ang profession at maraming possession, mga kapatid. Ang ibig sabihin, he is enjoying so many things in his life. Kaya kung pang sarili lang, pwede na siyang pumanatag, pwede na siyang magsaya sa kanyang sarili. But because his heart is really for the Lord, hindi po niya matake na ang kalagayan po ng bayan ng Diyos ay nasa kahiyahiyang kalagayan. Diba? So ito po ang pattern na dapat nating tularan. Huwag nating papayagan na kapag para sa Diyos, magiging mababaw ang ating pagtanaw. Mga kapatid, magiging kahamak-hamak sa paningin ng marami. Kung ito ay para sa Diyos, ito'y dapat mahalin, ito'y dapat pahalagahan, ito'y dapat yakapin, dapat maging dedicated and devoted tayo sa mga bagay na ukol sa Panginoon. Amen? So, alam niyo po na sa storyang ito, Nehemiah tried his best to challenge and encourage the people. He tried to enlighten their minds and praise God sapagkat naging positive ang response ng mga tao. Para bang sa simpleng paglalarawan, tumayo po si Missionary David. Nagsabi po siya patungkol sa kanyang burden. Nagsabi siya patungkol sa kanyang heart's desire. Nagsabi po siya doon sa panawagan ng Panginoon sa kanya upang mapasimulan po ang misyon doon sa Greece. Alam niyo po, nung siya'y tumayo, narito tayo ngayon. Kumuha tayo ng love offering. Isang paglalarawan na matapos na makita po natin ang napakahalagang hamon, tayo ay natutong tumugon. Amen? So Nehemiah stood up. He told the people about their situation. You see the distress that we are in. How Jerusalem lieth waste and the gates are burned with fire. Come, let us build up the wall of Jerusalem that we be no more a reproach. And then, ang kanyang ginawa to encourage them more, nagpatuto po siya. And I told them of the hand of my God, which was good upon me, as also the king's word that is spoken unto me. Kasi ang nangyari po, nung nabalitaan niya ang sitwasyon, nung umarap siya sa hari,
malungkot siya. Na-notice po yan ng king at tinanong ng hari, bakit ka nalulungkot? Wala ka namang sakit. And then, Nehemiah expressed his heart, he expressed his burden to the king, at ang Diyos ay kumilos na kung saan nakuha po niya ang favor ng king at nagbigay ng letter of endorsement, and excited po siya na inipon niya yung mga tao, kinausap niya yung mga tao at nagpatotoo siya, napakabuti ng kamay ng Panginoon. Imagine kung paano siya kumilos maging sa puso ng hari. Alam niyo po, ang maganda rito, naging positibo ang mga tao. And they said, let us rise up and build. So nagpasimula po sila ngayon. At nung sila po'y nagpasimula, mga kapatid, diyan na rin po nagpasimula ang pag-atake ng kalaban. Si Sanballat, si Tobiah, si Geshem the Arabian, na kung pag-aaralan, hindi magkakasundo po yan, pero nagkasundo. At nagkaroon po ng tinatawag nating connivance. Nagkaroon po ng conspiracy, mga kapatid. Naging magkakasundo po sila para sa pag-atake sa bayan ng Panginoon. Sa pangunguna po ni Nehemiah, ginawa nila ang lahat ng paraan upang sila'y gambalain. Ginawa ang lahat ng paraan upang sila'y hadlangan. Ginawa ang lahat ng paraan upang sila'y patigilin. Pero nakita nyo po na sa ating teksto, hindi po sila basta nag-give up. Sila po sa maraming pagkakataon, nag-try, nag-exert ng effort para maitigil po ang gawain. But it is great and wonderful na maramdaman natin sa puso ni Nehemiah at matuto tayo na kung ang pag-uusapan gawain para sa Diyos, hindi dapat payagan na matigil ang ginagawa para sa Panginoon. Amen? If you really believe that what you're doing is the work of God, hindi mo dapat pinababayaang sa napakababaw na dahilan, iiwanan mo yan. Di ba? Yun ang i-establish natin sa isip natin. Pagka ikaw ay gumawa, pagka ikaw ay naglilingkod, anumang ministry na iyo pong gawin sa gawain ng Panginoon, dapat ang orientation mo, hindi sa tao yan, gawain mo yan para sa Panginoon. At dahil para sa Panginoon yung gawain yan, hindi dapat naapektuhan ka ng kung ano mangyayari sa paligid. Hindi dapat maapektuhan ka ng mga akusasyon at atake ng kaaway. Dapat kung ang paniniwala mo, ang ginagawa mo ay gawain ng Diyos, ang ginagawa mo ay para sa Diyos, sana kapuso ka ni Nehemiah na hindi mo papayagang matigil ang gawain ng Panginoon. Amen? Ang sabi po niya, I am doing a great work. Siguro yun ang isang magandang matanaw natin. Ano po ba ang kailangan, Pastor, para po hindi madali na nagpapasya tayong tumalikod? Ano po ba talaga ang masasabi nating magandang susi para matiyak natin na ano man ang mangyari, hindi tayo bibitaw, hindi natin titigilan ang gawain na ginagawa natin para sa Panginoon, para hindi tayo mag-backslide, para hindi tayo tumalikod, para hindi tayo mag-quit. Ano kaya? Ang nakita ko, yung tamang pananaw. Mahalaga yung tamang pananaw. Kasi ang tao po, merong kinalaman kung paano niya tinitingnan ang mga bagay-bagay. If you will consider the work of God na importante, syempre pag importante, hindi mo madaling iiwanan yan. So, therefore, we can say that the reason why easily may mga mananampalataya na ang gaan na magpasya, na tatalikuran at iiwanan ang ginagawa niya kasi hindi naman ganun kahalaga sa kanya ang gawain ng Diyos. How about you this afternoon? Di ba? Kamusta ka ngayong hapon? How important to you is the work of God? Ang ganda ng sabi, I am doing a great work. So tinitingnan niya, yung perspective natin mahalaga. Tinitingnan po niya na ang gawain ng Diyos, great work. Dakilang gawain. Mga kapatid, huwag niyong ituring ang simbahan na basta-bastang gawain. Huwag niyong ituring ang mga ministries ninyo na basta-bastang gawain. Makonsensya po tayo, mabagabag po tayo, mag-guilty po tayo. Hindi po pwedeng sa tao ka nagtampo, yung ginagawa mo sa Diyos ang iiwanan.
Hindi po pwedeng ibang taong gumawa ng masama sa iyo, gawain ng Diyos ang pababayaan mo. Hindi po pwede na may mga tao na nanggugulo sa iyo, gawain ng Diyos ang iiwanan mo. Tatandaan po natin na dapat ang pananaw natin, the work of God is a great work. Amen? Dakilang gawain po yan. Sabi niya, I am doing a great work so that I cannot come down. I am doing a great work so that I cannot come down. Why should the work cease whilst I live it and come down to you? Hindi mo lang siya dapat tingnan importante, kundi dapat tingnan mo siya na mas importante kaysa sa anumang bagay. What a godly perspective. Kaya ang hamon natin ngayong hapon, do not let the work of God cease. Ano po ang aking mga puntos na po pwedeng ibigay sa inyo? Number 1, mga kapatid, don't get distracted. Diba? Sa usapang gawain ng Diyos, huwag kayong papagambala, huwag kayong madidistract, huwag niyong hayaan na may makakuha ng atensyon nyo, huwag niyong hayaan na may umagaw ng puso nyo, huwag niyong hayaan na may manggugulo sa inyo. Kung naniniwala kayo na ang ginagawa nyo ay gawain ng Panginoon, tutok po tayo dyan and don't get distracted. Amen? Lahat na ginawa po nila. Sabi ko kanina sa speaker natin, sa ating pong missionary, Pastor, sige po, kahit mag-a-adjust na lang po ako. Kasi pwede naman pong direkta tong mensahe natin. 3 puntos lang po itong ibibigay ko. Hindi ba ang kadalasang problema kung papaanong napakadali na tayo po'y nadidistract? Kaya establish mo una sa lahat in your mind and in your heart na pag may gagawin ka, ang una mong itatak sa isip mo, para kanino ba itong gagawin ko? Di ba? Pag kumakanta ako, para kanino ba ako kumakanta? Pag tumutugtog ka, para kanino ka ba tumutugtog? Pag nagsiserve ka, para kanino ba ka ba nagsiserve? Pagka meron kang ministry na ginagampanan sa church, nag-a-usher ka o anumang ministry yan, ang una mong itatak sa isip mo na dapat establish po ito sa heart mo, sa mind mo, na ang ginagawa ko ito ay para sa Diyos. Yes. Yan po ang in-inject ni Nehemiah sa puso ng mga tao. Di ba? Yan po ang lagit-lagi dapat maging paalala ng Diyos sa atin. Kasi aminin na natin na maraming pagkakataon na nadidistract din tayo eh. Tama po ba? Kung ang lahat na lang po, kapag may distraction, titigil, kamusta na po kaya ang gawain ng Panginoon? Don't get distracted. Tatandaan niyo po na pagka may tama kang gagawin, meron pong mali lagi sa mundong ito. Alam niyo kung sino yon? Si Satan. At alam niyo po, ang ayaw na ayaw ni Satan, yung may ginagawa ka para sa Diyos. At yung ginagawa mo ay para sa Diyos. Kaya ang gagawin ni Satanas, lahat ng paraan, gagamitin niya at gagawin niya para ma-distract ka. Kaya ang message natin, don't get distracted. Diba? Ikalawa, don't get discouraged. Diba? So, alin sa dalawang bagay yan eh. Maglalagay siya ng mga distractions, maglalagay siya ng mga pwedeng makaagaw ng atensyon mo, makaharang sa iyo, makapagpabigat sa iyo, makagulo sa isip mo, makagulo sa puso mo. Gaano na karaming young people ang nakita natin kung gaano ka-active noon. Pero nung pumasok na ang love story, ano na ang nangyari? Di ba? Gaano karami po ang noon, ang oras para sa Panginoon, ngayon ang oras para sa gadgets, para sa cellphone. Napipiyok pa no? Preach! Hindi nakabuelo ng maayos eh. Pero gusto ko yon. Mga kapatid, alam nyo po, pagka ang mga bagay in moderation, lalo na kung hindi evil, walang problema. Pero ang isang bagay, kahit hindi evil, kapag ka nawala na po ang moderation at naging addicted ka na po dyan, yan ang nagpapaging evil na.
Kasi wala naman eh, di ba? Wala namang masama sana na maglaro-laro kayo, okay lang eh. Kaso inuutusan ka na ng magulang mo, hindi ka na di ba? So yun ang nagiging problema. Di ba? Inuutusan ka na, sasabihin mo, sandali lang po, sandali lang. Eh nakakamaraming sandali ka na, di ang tagal na nun. Di ba? So alam nyo po ba, yung 10 sandali lang, matagal na yun. Kaya ang totoo, hindi sandali lang, tama? Ang tagal na. Mga kapatid, mga minamahal, ang ibig ko pong sabihin, ang dapat po matuto tayo na mag-focus na kapag ka para sa Diyos ang ginagawa, hindi. I am doing a great work. Ha? I am doing a great work. Ha? Ano yung great work mo? Yung gadget mo? Yung paglalaro mo? Nay, hindi ako po pwedeng bumaba. I am doing a great work. Mali. Ang great work, yung gawain ng Diyos. Diba? Simple lang po yan eh. Linggo ngayon. Sabi po nung mga kaibigan mo, labas tayo ng linggo. I'm sorry. Meron kaming great work, kaya hindi kami pwedeng sumama dyan. May pagsamba kami, kaya hindi kami pwede dyan. Meron po kaming gawain para sa Diyos, kaya hindi po pwede, mga kapatid. Sana doon pa rin tayo sa level na dahil mataas ang tingin natin sa gawain ng Diyos, hindi tayo basta-basta pagagambala. Amen? Naku, ang dami na po mga strategies na ginawa po ng kaaway. Just to disrupt them, mga kapatid. But because the perspective is right, great work ang gawain ng Panginoon, hindi ipagpapalit. Amen? Okay, don't get discouraged. Ang isa sa tatrabahuhin ni Satan ng kaaway, pahinain ang loob mo. Diba? Kaya kung papansinin niyo po, puntahan niyo po sa chapter 2. Ito po yung ilang mga example, bago po doon sa teksto po natin. Hindi ba ang sabi po ng chapter 2, malinaw po yan. Sa verse number 17, pansinin niyo po, verse number 17, ang sabi po, then said I unto them, ye see the distress that we are in, how Jerusalem lieth waste and the gates thereof are burned with fire. Come, let us build up the wall of Jerusalem, that we be no more a reproach. Then I told them of the hand of my God which was good upon me, as also the king's word that is spoken unto me, and they said, let us rise up and build. So they strengthened their hands for this good work. Tandaan niyo po, yung gawain ng Diyos, good work po yan. Amen? Great work po yan. Okay, godly work po yan. Verse number 19, but when Sanballat and the Horonite, and Tobiah, the servant, the Ammonite, and Geshem, the Arabian, heard it, they laughed us to scorn and despise us, and said, what is this thing that you do? Will you rebel against the king? Tingnan niyo po yung mga distractions. Mga kung ano-anong akusasyon, kung ano-ano pang pinalalabas po nila, mga kapatid. Verse number 20, then answered I them, and said unto them, the God of heaven, He will prosper us. Therefore we, servants, will arise and build. But ye have no portion, nor right, nor memorial in Jerusalem. Hindi ka dapat magpagambala kahit na umaatake ang kaaway sa iyo. Amen? And then, lahat ng kasinungalingan po nila, pinalalabas po nila na talagang yung pong kanilang ginagawa, walang mararating, mga kapatid. Very discouraging po kung tutuusin. Pagka po yung Sora daw po ay dumapo doon sa kanila at pag yan daw po ay tinamaan, bagsak yan. Very weak. Yan ang gusto nilang palabasin, mga kapatid. But listen, sa kanilang mga conspiracy, ang pinaka-intention nila, pahinain ang loob ng bayan ng Panginoon. Are you listening? Mga kapatid, yan po ang isang bagay na gusto kong sabihin sa inyo. Kasi sa totoo lang po, ang isang nagpapahinto sa atin, discouragement. Tama? Discouragement. At ano ang mga causes ng discouragement? Yun po yung ilang mga bagay na dapat medyo binabantayan po natin. So nandyan po ang accusation. Nandyan po ang attacks, mga kapatid. Nandyan po ang maraming mga masasabi po nating hakbang na ginawa para pahinain sila, takutin po sila, pangambahin po sila. Pero mga kapatid, alam niyo po, sa totoo lang, bilang tao, may mga bagay na po pwedeng makapagpahina ng loob natin.
'Di ba? Halimbawa lang po, nung time na tayo po ay naninindigan sa Panginoon, yung persecution hindi biro eh. 'Di ba? Nowadays, I can say na medyo parang ang gaang na nandating ng persecution. Eh sa isip-isip ko, 'di ba, ang mundo pasama ng pasama ngayon, dapat mas matindi ang persecution. So kaya pag inaral nyo po, baka mamaya, kasi isang bahagi po, marami na kasi nag-aaral ng Bible ngayon. Kaya lang, ang isang silip ko po, baka mamaya, kaya ang persecution parang hindi na ganun kabigat ngayon kasi medyo paayo na ang maraming Kristiyano sa maraming bagay sa mundong ito. Kasi kaya ka lang naman ipe-persecute, di ba? Pagka ikaw ay nag-go against the flow. Pagka ikaw ay medyo sumasalungat sa mga bagay ng mundong ito. Mga kapatid, I'm not saying na pagka hindi ka na-persecute, dahil sa ikaw ay masama. Ang sinasabi ko lang, isa sa point of evaluation, baka mamaya, kaya hindi ka pina-persecute, kasama ka na nila sa kahit anong, mga kapatid, manatili pa rin tayong naninindigan sa Diyos at sa gawain ng Panginoon. Amen? Yes, nakakamiss. Nakakamiss po yung talagang mga striktong turo noon. Nakakamiss po yung maganda at matinding disiplina noon. Ngayon po, mga kapatid, napakagaan, napakababaw ng pagtingin ng marami. And you know what? Sa ating pong panahon ngayon, ang nakikita ko po na po pwedeng nagiging dahilan ay ang ating pong takot, mga kapatid. Kaya nga, sana po, maisip ninyo, na kung si Satan gumagawa ng lahat ng paraan para takutin po tayo, para nakawan tayo ng tapang at lakas ng loob, lagi niyong tatandaan, hindi sa Diyos galing yan. For God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Amen? Mga kapatid, mga minamahal, don't get discouraged. Parang ayoko nang magpatuloy. Parang walang nangyayari. Parang wala naman akong mararating. Lahat yan puro parang lang eh. Yung tungkol sa mararating mo, wag mong problemahin yun. Yung mangyayari sa iyo, wag mong problemahin yun. Ang isecure mo, yung magawa mo, ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Ngayon, kung ikaw ay tiyak na ikaw ay gumaganap at nananatili sa kalooban ng Panginoon, panghawakan mo na higit kanino pa man, Diyos ang kasama mo. Kaya nga sabi ko po, it is great and wonderful to hear testimonies about the good hand of God. Kasi naging key yun eh. Naging malaking factor po yun eh. Sa palagay po ninyo. When Nehemiah stood up and testified to them about the good hand of God, then I told them of the hand of my God, which was good upon me. Kung ikaw ay nangihina, lagi mong maalala, may makapangyarihang kamay ang Diyos. Kaya kang abutin ng Panginoon. Nandiyan ang kamay ng Diyos, ang presensya ng Diyos, ang pagsama ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, ang kalakasan ng Diyos. Mga kapatid, don't get discouraged. Pinagtutulungan po ako eh. Sipin nyo, join force, mga kapatid. Puwersa ni Sanballat, ni Tobaya, at ni Geshem. Isipin nyo po yan. Diba? And sometimes, yan ang problema. Kaya hindi ka makapanindigan sa school. Kaya ka natitigil. Kasi natatakot ka. Kasi parang pinagkakaisahan ka nila. Mga kapatid, tatandaan nyo po ito, if God be for us, who can be against us? Kaya nga nung sinabi niya doon po sa 3, di ba? Wala namang katulad ng sinasabi niyo eh. Then answered I them and said unto them, the God of heaven, He will prosper us. Therefore we, His servants, will arise and build. But they have no portion, nor right, nor memorial in Jerusalem. Tapos, balikan niyo po yung teksto natin. Okay? Ang sabi po, mga kapatid, now it came to pass when Sanballat and Tobiah and Geshem the Arabian and the rest of her enemies heard that I had built the wall, that there was no breach left therein, though at that time I had set up the doors upon the gates, that Sanballat and Geshem sent unto me, saying, come, let us meet together in some one of the villages in the plain of Ono. But they thought to do me mischief. Destruction po yan. And I sent messengers unto them, saying, I am doing a great work so that I cannot come down. Why should the work cease, whilst I live it and come down to you? Yet they sent unto me 4 times after this sort, and I answered them after the same manner. Very consistent, mga kapatid. Hindi nababago ang pananaw. Mahalaga ang gawain at mas mahalaga ang ginagawa niya kaysa sa kung anuman.
na po pwedeng gawin ng tao. Then sent Sanballat, his servant, unto me in like manner the 5th time, with an open letter in his hand. Heto na po, wherein was written, it is reported among the heathen, and Gashmu saith it, that thou and the Jews think to rebel, for which cause thou buildest the wall, that thou mayest be their king, according to these words. You see, hindi ho bago yung mga false accusation. Hindi po bago yan. So ang makikita natin is the false accusation and also the forceful attack. Di ba? Matindi po. Nandun po yung maling pagbibintang po sa kanila. Ang sabi po ng verse number 7. And thou hast also appointed prophets to preach of thee, Jerusalem, saying, there is a king in Judah, and now shall it be reported to the king according to these words. Come now therefore, and let us take counsel together. Then I sent unto him, saying, there are no such things done as thou sayest, but thou feignest them out of thine own heart. Kung medyo kayo po ay matandain, mga kapatid, hindi matanda, matandain. Kung inyo pong naaalala yung message kanina, ano po ang naging burden ni David? Why David decided to face the foe, the giant. Alam niyo yung sabi niya nung lumapit siya kay King Saul? Hindi po natin dapat payagan na pahihinain niya ang loob ng bayan. Tama po? Ha? Mga kapatid, mga minamahal, it is not God's will na tayo po ay mahintatakutan sapagkat wala pong hihigit sa Diyos na ating pong kasama sa buhay. Huwag kang papanghinaan ng loob. Kung may persecution, Diyos ang katulong mo. Kung may problema, Diyos ang katulong mo. Kung may atake ang kaway, Diyos ang katulong mo. Kung may mga kung ano-anong sabi-sabi patungkol sa iyo, Diyos ang katulong mo. Huwag kang magpapadaig sa takot. Amen? Don't get discouraged. And then last, don't go down. Don't get distracted. Don't get discouraged. And don't go down. Huwag kang bababa. Huwag kang hihinto. Ano yung mensahe? I am doing a great work so that I cannot come down. Alam niyo kung bakit niya sinabing, hindi ako po pwedeng bumaba? Kasi ang ibig sabihin nun, pag bumaba siya, eto tatandaan niyo po, pag may ginagawa kayo sa Diyos at nagpastorbo kayo, pag may ginagawa kayo sa Diyos at nagpatakot kayo, anong mangyayari? Eh di bababa kayo. Pagka kayo ngayong bumaba, ano nangyari? Eh di natigil yung gawain. Naintindihan niyo po? Kung kayo yung tumutugtog at bumaba kayo, matitigil ang pagtugtog. Kung kayo po ang song leader, tumigil kayo, matitigil ang gawain. Naintindihan nyo? Hindi po pwedeng iiwanan mo ang gawain nang ganun lang. So the message, don't go down. I am doing a great work so that I cannot come down. Siya po ang nagsabi, why should the work cease? Ba't kailangan matigil ang gawain? Dahil bababa lang ako sa inyo. Mga kapatid, kung yung pong yaya sa iyo, magiging dahilan para maiwan mo ang gawain, don't go down! Salamat. Kasi may mga Kristiyanong marunong manindigan. Salamat kasi may mga Kristiyanong mahigpit yumakap sa Diyos at sa gawain ng Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, para sa akin po, very challenging po ito. Di ba? Don't go down. Ang ganda po nung concept, ang ganda ng perspective, ang ganda ng principle, ang ganda po mga kapatid nung kanyang kaisipan na itinuturo sa atin. Doon po sa sagot niya, hindi isang beses, ilang beses. And please put understanding on what he said. Ilang beses na nagpadala ng mga mangistorbo sa kanya. Ilang beses na humakbang para pahinain ang loob niya. Pero mga kapatid, kung gaano karaming beses na may umaya sa kanya, may mga gumawa ng hakbang para patigilin siya, kung gaano karaming beses na siya'y ginambala, ganun din karaming beses ang kanyang sagot, I am doing a great work so that I cannot come down. That is the very idea nung sinabi po ng talata, and I answered them the same manner.
Minsan kasi iniisip ng Diablo, tinanggihan mo siya, tingin ko, tsamba lang to. Pangalawahan natin to. And sad to say, medyo nung pinangalawahan na, bumigay na, bumitaw na. O yung iba, medyo may tibay ng konti, pangatlo, bago bumitaw. Pero dito po sa ating mensahe, mukhang kahit ilan ang lalapit kay Nehemiah para patigilin siya, hindi siya bababa. Don't let your work for God. Don't let the work of God cease. Tingnan nyo yun. Kasi literally, kahit naman umalis ka sa pagtugtog, may tutugtog pa rin. Kung baga, sa kaisipang sa atin, tuloy-tuloy pa rin naman ang gawain. Pero ito po yung principle na sa usapang ikaw, di ba? Bakit mo hahayaang titigil ang gawain? Di ba? Sabi nung nanay, gising na anak, lingko ngayon eh. Nanay naman, minsan lang ako nakapagpahinga ng mahaba-haba. Linggo ngayon, anak. Nanay, bakit ba? May service eh. Oo nga po, may service eh. Bakit ba pinipilit yung, ikaw ang pastor, anak eh. Ikaw ang pastor eh. Lalo na kapag ka mga viewers ng Believer's Breakfast, mga kapatid. 5:01 lang, may message na pagkatapos. 5:01 lang na, 1 minuto pala, lumalagpas sa 5:00. Wala po ba tayo ngayon? Alam niyo po, nung nagkasunod-sunod yung engagement ngayon, na kung saan, confused. Kasi nung oras ako umuwi, hindi naman ako makatawag kaagad kila PNG dahil nga hanggat kaya, gusto ko po sana ako. Kaya lang, pag nauwi na po ako ng 1:00, doon ko ba sila ite-text? Di po ba? Di mahihirapan po sila. Hindi nila mababasa yun eh. Kaya, Lord, gisingin mo ako kung talagang kailangan. Pero siyempre, pinakikita rin ng Panginoon sa akin, pagka alam mong makakasama na rin sa health mo, alalay lang. Diba? Alalay lang. Pero pagbukas ko ng, pag-online na pag-online ko, nalilito ako. Ang tanong ng iba, wala po ba tayo ngayon? Yung iba naman, meron po ba? Yung iba naman, waiting na po. At yung iba, 4:45 pa lang po, naghihintay na ako. Grabe! Kala nyo ba negative ako doon? Positive ako doon. Ibig sabihin talagang sabik na sabik sila sa salita ng Panginoon. So, mga kapatid, hindi naman po ako bumaba. Hindi lang ako nagising. Dapat nyo pong maisip na marami po ang pwedeng maapektuhan kapag ka ikaw ay tumigil. Don't get distracted. Don't get discouraged. Don't go down. Don't give yourself an excuse. O huwag kang magbigay ng dahilan sa sarili mo para tumigil. In the first place, it is very clear to us that this work is not our work. It is God's work. So then, don't let the work of God cease. Don't let the work of God cease. Isipin mo yun, na hindi pwedeng walang epekto. Na ikaw ang itinalaga ng Panginoon, ikaw ang nandoon sa gawain na yan. Lagi niyong ika-guilty at ikabagabag na kapag ka itinigil nyo yung inyong ginagawa, ano man ang gusto niyong palabasing dahilan, hindi ho tatayo sa Diyos yan. Sapagkat wala akong alam na dahilan na po pwede mong gawin sa pagtigil o po pwede mong gamiting dahilan sa pagtigil pag ang Diyos na mismo ang nagpatigil sa iyo. Pero kung dahil sa na-offend ka, kung ito'y dahil sa nagtampo ka, kung ito'y dahil sa sariling dahilan, hindi po yan katanggap-tanggap sa Panginoon. Don't let the work of God cease. 3 bagay, mga kapatid. Number 1, don't get. Number 2, Number 3, don't get distracted, don't get discouraged, and don't go down. Everybody stand up, please. Tutugtog po ang ating himig ng paanyaya.
And if the Holy Spirit is convicting you this afternoon, what a realization, what a message, napaka-sharp ng rebuke. And I realize na wala talaga akong po pwedeng idahilan sapagkat ang gawain ay gawain ng Diyos, hindi po pwedeng tingnang mababaw, kundi dapat i-consider ko na ito po ay napaka-importanting gawain at mas importante kaysa sa lahat ng mga bagay sa lupang ito. Why not? Humble yourself before the Lord. Why not come and tell God, Lord, thank you. Thank you for this message. Thank you for making me realize the importance of your work. Patawarin mo po ako sa mga panahon ng pagtalikod. Patawarin mo po ako sa mga panahon na may inuna ako at mas may pinahalagahan ako kaysa sa gawain mo. Patawarin mo po ako sa panahon na bumigay ako dahil sa discouragement, na ako'y bumigay dahil sa takot, at ako'y napagambala at nagpastorbo sa maraming gawa ng kaaway. But this afternoon, it is very clear to me that I should not let the work of God cease. Help me, Lord. Tulungan mo po ako, Panginoon. Ibalik mo po sa puso ko yung mataas na pagpapahalaga sa bagay na ukol sa iyo. Ibalik mo po iyon, Panginoon. Yung katulad ng puso po ni Nehemiah, na kahit maraming umaatake sa kanya, kahit maraming nag-aakusa sa kanya, kahit maraming nandidistract sa kanya, kahit na may dumidiscourage sa kanya, kahit na may nagyayaya sa kanya para bumaba, hindi siya bababa. Why? Because for him, napakahalaga ng gawain ng Panginoon. Alam ko na kinasasabikan mo yan, Panginoon. Yung mga mananampalataya na titingnan ng gawain mong higit na mahalaga. Titingnan ng gawain mo sa mataas na pagpapahalaga. Forgive us, Lord, sa mga panahong na ipagpapalit namin ang pagsamba sa iyo, na ipagpapalit namin ang mga ministeryo namin sa iyo, na para bang ang gawain, pag wala lang kaming magawa, pagka lang po may oras kami, hindi po lumalabas na commitment. In this message, Lord, na-realize namin na hindi kami dapat nastorbo. Hindi kami dapat padaig sa takot. Hindi kami dapat bumaba, Panginoon. Dakilang Diyos, salamat. Salamat sa lagit-lagi paalala mo sa amin. Salamat po sa lagit-lagi pagtuturo mo sa amin. Nawa, Panginoon, kung paano nung pasimula pa lang, iniliwanag na po sa amin, itinuro po sa amin that the work is great. Nawa hanggang ngayon, ganun pa rin ang aming pong pagtanaw. Ganun din pa rin po ang aming pagpapahalaga. Kung sakali man na medyo naapektuhan na po kami, kung sakali mang medyo bumabaw na po ang pagtingin namin, ngayon po tinatanggap namin ang pagtuturo, Panginoon. And we are here, Lord, humbling ourselves before you, asking for your forgiveness and praying that you will again revive us, O Lord. Ikaw po, dakilang Diyos, ang maglagay muli sa puso namin ang mataas na pagpapahalaga sa gawain mo. Panginoon, ibalik mo po ang mahigpit na yakap namin sa mga ministeryo na pinaglagyan mo sa amin. Nanawa, Panginoon, kung ang claim namin, ikaw po ang naglagay sa amin sa ministry, huwag namin payagan na madidistract kami. Huwag namin payagan na madidiscourage kami. Huwag namin payagan na bababa kami, Panginoon. Nawa, anuman ang mangyari, mananatili po kami at hindi namin papayagang tumigil ang gawain o ang ginagawa namin para sa iyo, Panginoon. Lord, thank you so much. Thank you so much. Sigawan mo po ang iyong basbas at ang iyong pagpapala sa bawat isa sa amin, aming Ama. Salamat po sa buong araw na ito at salamat din po sa hamon na tinanggap namin mula sa iyo. Thank you so much, Heavenly Father. We praise you, Lord. We thank you, Lord. We glorify you, Lord. In Jesus' most precious name. Amen. Amen. Praise the Lord. Go back to your seat, please. Tawagin po natin ang ating tagapangasiwa. Tayo po ba'y pinagpala ng Panginoon, mga kapatid? Ayan. So, ipag-pray po ninyo sa Sunday naman, anniversary ng Victory Fundamental Baptist Church. At ganun din po, anniversary din po. Revival pala, revival. So, doon po sa The Bible Baptist Church sa Caloocan. So, thank you so much. At
Nandito po si missionary, David Paigmani. So, pwede po kayong mang-encourage po sa kanila. Amen. Thank you po, Tatay Bishop. Alam ko na bless po tayong lahat. At ilan na pong mga pagbabalita po, no? So, after po ng service, meron po tayong choir practice. At sa lahat po ng mga gusto po maki-fellowship po, maglalaro po dun sa taas ng pickleball. So, kung gusto pong manood, gusto pong mag-cheer, lalo na maglalaro po si Tatay Bishop mamaya. Ayan, pwede po tayo mag-stay pa po for some fellowship, no? Sulitin na ang oras, no? Habang nandito po yung ating pong Tatay Bishop ngayong araw po na ito. So, may mga announcement pa po ba tayo? Wala na po. See you all this coming Wednesday sa ating pong prayer meeting. Tayo na po tayong lahat. Let's all stand and let's close this in prayer. Again, after our gospel hour, diretso na po agad sa sanctuary choir practice. Pero kamayan po muna natin ng ating pong missionary po to Greece. Thank you po. Sige po, let's pray. Dear Father in heaven, thank you Lord sa aming po natapos sa mga services ngayon pong araw po na ito mula po sa aming pong morning service, sa youth service po Panginoon, sa Sunday school, and now Lord sa gospel hour po namin. Thank you Lord sa ginamit niyo pong mga tao upang kayo Panginoon ay makakain po ng inyong salita from Missionary Faigmani, Panginoon, and even our Tatay Bishop Freddy De Vega. Salamat, Panginoon, for equipping them with your wisdom coming from your word, O God. Nawa, Panginoon, may apply po namin ito, Panginoon, sa aming pong paglilingkod lalo, Panginoon, na wag po kaming tumigil, Panginoon, dahil ang kalooban niyo po, Panginoon, magpatuloy ang gawain at wag po kaming mahinder po, Panginoon, ng mga nasa paligid po namin. Just focusing on you, Lord, at magpatuloy sa pagtakbo po na ito sa aming pong buhay. Thank you for everything, Lord, at sa mga fellowship po na mangyayari po, practices after this, na may pagpalain niyo pa rin po, Panginoon, at kayo po pa rin, Panginoon, ang maitaas po ng bawat isa po sa amin. Thank you for everything, Lord. We praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen.